suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas, sa DXMY ganap ng alas 6:05 na po ng umaga. Tatak RMN. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan. Komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa Straight to the Point pang Sabadong edisyon. Ngayong aon sila po sa buwan po ng July. Good morning, Datu Webs! Good morning, Sir Mike. Mapita mga kasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang ating pong programa mga kasama. Live na rin po sa ating Facebook page, DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato. Ating partner this morning si Radyoman Danny Danilo Malaran at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ngayong malamig, mabasa at makulimlim na umaga na Twebs. Tama, malamig, mabasa at madulas-dulas pang umaga ho ng Saturday. Ngayon po mga kasama ay 11 na ho sa buwan ng July 2026. Mamaya-maya ho mga kasama, arangkada na ang ating pong challenge Milo. Ano yun? Milo Challenge. Milo Challenge para sa ating mga suking taga-subaybay dyan sa bagay po ng RH8. Hindi lamang po taga-RH8, kundi lahat ng Cotabateño, inaasahan natin na pupunta na Twebs. And siyempre mga kasama, kung may mga concern man o kayo, ang ating pong text hotline bukas na rin po para sa inyo pong mga concern. 0950-032-7332. Sa nakalipas na araw that Webs, talagang maulan, mabasa at mabaha at may mga pinsala dulot po ng bagyong si Inday. Tama, kasamang Sir Mike, sa talahon ng Farm Ready mga kasama, umabot na ho ng maraming mga municipality dito po sa Maguindanao del Sur at ilan sa mga bayan, sa lalawigan din ho ng Maguindanao del Norte, ang mga bayan na apektado rin ho ng bagyong si Inday. Hindi lamang sa Maguindanao, kundi sa area po ng SGA at sa area ng Lanao del Sur, may mga netalang mga nasawi na Twebs dyan sa area ng Calanugas. 5 yata yung kahapon na natabunan ng lupa. Sa nakuha nating ulat mga kasama mula sa ating mga PNP, kasamang Sir Mike, sa may Malabang, Lanao del Sur. Malabang? Yung binabanggit dito na mga biktima kasamang Sir Mike ay si Nur, nasa legal age, isang babae, may asawa, residente ng barangay Ngernger sa Calanugas, Lanao del Sur. Binabanggit dito kasamang Sir Mike, alas 4:49 ng hapon kahapon. Nang makatanggap ng tawag ang Malabang MPS, kaugnay nga sa sinasabing landslide na naganap. Na ito ay iniulat pa ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Malabang dahil nga dito sa binabanggit na babaeng natabunan. So isa lamang yan sa Malabang. Yung sa Calanugas wala pa. Sa Calanugas naman kasamang Sir Mike, 6 mga binabanggit dito. Hindi na pala 5. Missing mga kasama. Kinilala itong mga na-missing o mga pinaganap until now na sina Mujahid Abdul Majid, Mubaira Abdul Rashid, Nur Hasan Abdul Rashid, Lilikan Arab, si Norlin Ali at si Nor Hanima Ali. Ito yung binabanggit mga kasama na tangay rin sa rumaragasang tubig na nangyari dyan sa may barangay Ngirngir, Calanugas, Lanao del Sur. Habang 5 individual din kasamang Sir Mike ang binabanggit na namatay, habang
may dalawa pang sibilyan na nasugatan. Yun ang nga sabi natin na Twibes, maliban sa pagbaha, meron doon pong landslide na naitala dito sa area po ng Barm sa nakalipas na ilang araw dulot po ng bagyong si Inday. Umaasa tayo kasamang Sir Mike sa pamamagitan ng Farm Ready. Makakakuha tayo ng dagdag na impormasyon mula sa mga kaganapan na nangyari kahapon. Kahapon, bising-bising ating Barma official, si Chief Minister na sa Parang, habang si MILG Minister ay nasa area po ng Maguindanao del Sur. Si Chief Minister na sa Del Norte, yung kanyang isa pang minister na si Minister Bayam na sa Maguindanao del Sur na parehong tinamaan po ng matinding pagbahada Twebs. Ayun, 6:09 ng umaga mga kasama. Ang Farm Ready ho, patuloy pa rin kasamang Sir Mike na nagmo-monitor sa kaganapan nga sa iba't ibang mga lalawigan, municipality cities sa Barm. Talagang napaka mapinsala at itong si Bagyo Inday that Webs, akala natin okay lang pero talagang malaking epekto. Dahil sa nakalipas na ilang araw, ito yung mga pag-ulan that Webs. Sa 2 araw, wala pong klase dahil nga po dito sa bagyong si Inday. Pero hindi lamang po nung Thursday o nung Wednesday at Thursday ang pananalasa po ng naturang ulan. Noong araw pa ng weekend, magwa 1 week na, na may ganitong uri po ng panahon that Webs ating naranasan dito sa Cotabato City. Hopefully kasamang Sir Mike, ang Farm Ready magiging available na dahil nga sa mga insidente na ito. Nandito na nga kasamang Sir Mike sa ating linya ang mga personahe, isa sa personahe ng Farm Ready sa supervision ni Sir Bombit Abutasil. Nasa linya mga kasama si Ma'am Jihada Caron na Maisalat, Chief Emergency Operation Division ng Farm Ready. Magandang morning po Ma'am Maisalat sa DXMI po, kasama si Radyoman Sir Michael Suwan at Sabang po Ma'am. Good morning po. Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga taga-Pilipinas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Opo, ma'am, makiki-update kami uli kung kumusta po, ano na po ba ang assessment ngayon ng Farm Ready sa nagpapatuloy na Super Typhoon Inday na kung saan tayo dito po sa Farm ay apektado. Opo, ma'am, makiki-update kami uli. Sa ngayon po sir, no, ang ating affected families ay umakyat na po sa 66,269. And then may casualties na rin po tayo na 11 na dead, 4 na injured at 7 na missing. Sa evacuation centers naman po, may displacement na rin tayo na umabot na po sa 3,560 families. Opo, kanina nga ma'am, may 11 dead na pong nabanggit. Saan po bang mga lugar ito? Nagmula ito pong mga naitalang namatay dito sa nangyaring insidente nito ma'am? Sa ano po, sa Calanogas, Lanao del Sur po yung 11 na dead. Pero for verification pa po ito kasi yung ating MDRRMO ay medyo mahina yung signal nila sa may Calanogas. So, hinintay po natin ang official report nila. 11 po yung dead sa Calanogas and then 2 yung injured, samantalang 6 naman po yung missing sa kanila. Opo. Ano po yung dahilan ma'am? Kumpirmado po ba ma'am na yung pong kanilang pagkasawi, yung pong 11 na individual na binabanggit dahil sa landslide? Yes po sir, dahil po yung sa landslide. Mga anong oras po na itala ma'am? Kahapon po ng sir, wala po kasing hindi pa po sila nakakapagsabit ng official report, pero pumasok po itong report sa amin kahapon ng 5:00 po ng hapon. So, as of now, ma'am, yan pa lang po yung nasa data ng Farm Ready. 11 yung pong mga nasawi sa landslide and then may mga injury po. Sa particular lang ito, sa Lanao del Sur lang ito, ma'am. So, as of now, Meron din po sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Sa Maguindanao del Norte po, 2 po yung injured sa Datuudin Sing SWAT. At sa Maguindanao del Sur naman po, 1 po yung missing sa Talayan. So ngayon po ongoing ang retrieval operations po sa may Talayan, Maguindanao del Sur. Opo. Ma'am, sa pag-rescue po ba ng Farm Ready, ano po yung mga actual pong nadatnan po ninyo sa lugar, yung pong tubig, gaano po ba siya kataas ma'am? At yung binabanggit na rumargas ang tubig ma'am, gaano po ba ito siya
kalakas, ma'am? Particularly po sa Maytalayan, malakas po talaga yung current ng tubig. Kasi nung first day po, nung hindi po passable yung daan, nung July 8, July 9, ay hindi po nakababa agad yung mga rescuers dahil nga po sa lakas ng current ng tubig. Opo. Sa Maguindanao del Norte naman, ma'am, yung binabanggit dito, yung Ambal River, na i-post nga sa social media, ma'am. I don't know, ma'am, kung may data rin po ang Barm Ready, ma'am. Totoo po ba yun, ma'am? Kumpirmado yun, ma'am, na yung na-i-post, dahil din dito sa Bangyong Inday na ito, kasi para makumpirmado natin na ito'y tama o fake news, ma'am. Sa ngayon po, hindi po naisama sa report pa yung na-receive namin na report, hindi pa po yung naisama. Pero baka po in the coming hours po, marireceive din po kaming official reports na galing po sa Municipality of Buldon. Sa 66,000 na mga apektado ng pagbaha, ma'am, saan po ang pinakamaraming mga apektado ng nitong Bagyong Inday? Sa 66,000 po, ang pinakamarami ay nasa province of Maguindanao del Sur po. So Del Sur ang pinakamaraming apektado mga bayan. Na ilan po dito sa 66,000 ang sa Del Sur, ma'am? Nasa 45,963 po ang sa Maguindanao del Sur. Aba, talagang napakarami, ma'am. Sobra kalahati po ito. Yes. So halos ba ng 24 na munisipyo sa Del Sur, ma'am, naapektuhan itong pagbaha? Yes po, sir. Halos lahat. I see. So far, kumusta naman po yung intervention na inyong ginawa, ma'am, matapos po itong pananalasan ng bagyong si Inday sa nakalipas na 2 araw? Sa ngayon po, tuloy-tuloy po yung assistance natin and augmentation sa mga affected provinces and municipalities. Nakapagbigay na po tayo ng mga food packs na i-turn over na po natin ang ating augmentation of food packs sa province of Maguindanao del Sur and Maguindanao del Norte. Sa Lanao del Sur naman po, on the way na po papuntang Calanugas ang ating rescue teams para tumulong sa ating search, rescue and retrieval operations doon po, sir. I see. So, nakapagbigay na ng food packs dito sa mga apektadong mga lugar. So far ba, ma'am, ilan yung masasabi nating lumikas talaga na nasa mga evacuation center? At meron bang mga netalang mga nasira na mga tahanan, ma'am, sa inyong monitoring? Sir, sa evacuation centers, meron tayong 25 total na active evacuation centers at may mga IDPs po tayo, nasa 3,560 families po yan. At sa mga damaged houses po, meron tayong 14 total damaged houses. 5 doon ay nasa Lanao del Sur, sa Calanugas, partially damaged po yung 5. Sa Maguindanao del Norte naman po, 5 po yung totally damaged, sa may Matanog po yan. Isa po sa sa Datuodin Sinswat, totally damaged din po. At sa Bungaw, Tawi-Tawi, meron po tayong 3 totally damaged houses po. Sa Bungaw po, dahil sa strong winds naman po yun. Ang Chief Minister kahapon, ma'am, kasama po sa pag-distribute ng mga tulong po. Nasa ilang pamilya rin po yung nabahagyan ng Barm Ready ng Office of the Chief Minister ng tulong, at ano po din yung agad na tulong na naibigay sa mga pamilyang apektado ng typhoon, ma'am? Bayan po ng Parang yun na yung pinuntahan ng ating dating Chief Minister. Nasa 1,000 family food packs po at 1,000 hygiene kits po yung naipamigay natin sa bayan ng Parang, Maguindanao del Norte. So yun yung indirektang ipinamahagi sa mga pamilya, ma'am, particular sa Parang ho? Yes po, yun po yung kahapon pa lang na naipamigay. Pero nakapag-turnover na po tayo sa 2 probinsya
ng family food packs at i-distribute naman po nila ito sa mga municipalities na affected po. Mhm, opo. Tama po ba, ma'am, yung pong nadatnan po ng office o ng nila Chief Minister kasama ang Barm Ready, yung mga pamilyang apektado ng pagbaha o nitong bagyong Inday ay nasa evacuation center, particular ng chapel dyan o sa may Parang. Yes po sir, tama po, tama po. So yun lang, ma'am, yung save para sa mga pamilya na pansamantalang kanilang tutuluyan, ma'am. Yes po sir, meron din po sa Magsaysay Elementary School at sa gymnasium po ng Parang, Municipality of Parang. Mhm. So itong mga pamilya na ito, ma'am, kumusta ho sila? Yung po mga kalagayan nila, particular yung mga bata po, kumusta ho sila, ma'am, sa monitoring ho ng Barm Ready? Sa ngayon po, nasa evacuation center pa rin sila since hindi pa po advisable na bumalik na sa kanilang mga tahanan. So, ayun po, nasa evacuation center pa rin po at patuloy pa rin po yung assistance na binibigay ng ating mga line agencies po sa kanila. Opo. Sa island provinces, ma'am, may mga naitala rin po ba ang Barm Ready, ma'am? As mentioned po kanina sir, no, sa Tawi-Tawi lang po, sa Bungaw, yung merong affectation, meron po tayong totally damaged houses na 3 po sa Tawi-Tawi. Sa Basilan po ay alhamdulillah, wala naman pong affectation doon. Sa pakikipag-ugnayan ng Barm Ready, ma'am, sa Pag-asa po, ma'am, kumusta po yung weather po natin ngayon, ma'am? Yung weather po natin ngayon ay medyo sa Barm po, medyo makulimlim pa rin at inaasahan po natin na ngayong araw po yung exit ni Bagyong Inday sa Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin, ma'am, itong 2 araw na ito na pananalasa ni Bagyong Inday, ito yung buntot niya na binabanggit dahil binabanggit nga na ngayong araw yung inaasahang i-exit na itong bagyo na ito. Yes po. I see. Ngayong araw po. Pero hindi pa rin po tayo... Sige po. Butol. Balikan natin mga kasama. At least paalis na si Kwan, si Inday. Oo. Pero si Inday natin dito, dito alis, dito pa rin. Hindi pwede ito alis dito. Pag naalis ito dito, problema. Oo. Iba talagang bagsik ni Bagyong Inday. Inday Sara. Oras natin mga kasama, 21 minutes makalipas ho ang alas 6 ng umaga sa mga nagmamadali ho. Habang hindi pa bumabagsak yung ulan dahil alam naman natin, pabugso-bugso kasama Sir Mike. Ma'am, may salat, pasensya po, naputol ho. Sa ngayon, ma'am, ano yung mga lugar na pupuntahan ho ng Barm Ready? Hello, ma'am? Hello po? Ay, yes, ma'am. Yan. Yes, ma'am. Okay na, ma'am. Ano po yung mga lugar na pupuntahan ngayon, ma'am, ng Barm Ready? Ang team po natin ay papunta ng Calanogas para tumulong po doon sa search, rescue, and retrieval operations para din po sa mga victims ng landslide po. At ang ating team naman po, ang ibang team ay pumunta po ng South UP para magpadala po ng family food packs din doon para sa mga affected families. Meron din pala, ma'am, sa may UP. Yes po, South UP. Since na binabanggit, ma'am, yung rescue and retrieve operation no, ng Barm Ready, ano yung mga challenges so dito na nakikita ng Barm, ma'am, sa pag-re-rescue po? Ang challenges po ay yung kapag po ulan ng malakas, medyo mahihirapan po yung team natin na mag-operate po doon. Opo. Yung bilang po ng mga rescuer po ng Barm Ready, ma'am, sapat pa naman din po, ma'am? Yes po, sapat naman
naman, sir, yung ibang rescue team natin nasa Talayan, Maguindanao del Sur, bale, ang ginagawa po natin, shifting po sila para yung iba kapag tapos na makapagpahinga. So ibig sabihin ma'am, napapagod din sila. Pero yun nga, tuloy-tuloy pa rin sa serbisyo para matulungan yung mga kababayan nating humingi ng saklolo nga. Yes po, tama po yun, sir. May mga lugar yata, ma'am, na kung saan ay pati mga munisipyo at ang mga tanggapan ng gobyerno binaha dito sa bagyong ito, ma'am? May namonitor ba kayo, ma'am? Wala kaming particular na monitor pero based sa historical data, no, ang may mga ganyang sitwasyon ay ang bayan ng Padalungan kasi yun na umaapaw yung river doon sa malapit sa may munisipyo. I see, opo. Last din na lang siguro ma'am, isang bagay pa. May nai-post din no, sa social media ma'am yung ating po mga rescuer. I don't know kung rescuer ba ito mula sa Barm Ready o ng Bureau of Fire Protection o ng mga MDRRA mo. May batang inilagay sa ano ma'am, sa ice box ma'am. I don't know ano ito siya ma'am, buhay yung bata. Paano po ba siya na-rescue kung meron pong datang Barm Ready? Buhay po yan kasi kasama din po yung ating team doon sa may parang po. Parang po yan siya Maguindanao del Norte. Nung gabi mismo ng madaling araw ng July 7 po nangyari yung rescue nung bata. Paano yun nangyari ma'am? Doon na po nailagay sa ice box yung bata. Opo, kasi ulan nga po at kailangan na silang ilikas kasi malakas na daw po yung current ng tubig doon sa Parang, sa may bayan ng Parang. At nasa 70 po na individual yung inilikas. Kasama po yung mga bata at yung 2 buwang sanggol po na sinasabi nyo na i-post po sa Facebook. Iba talagang pananalasa pagka bagyo ang dadaan sa atin. Yan yung sinasabing walang bata, walang matanda, walang babae, walang lalaki. Opo. At ang huling nga pong nailikas noon ay isang 100-year-old na matandang lalaki na sa ano naman po siya, sa stretcher naman po siya nilagay para lang po may likas siya ng maayos. Ayun. Ma'am, baka meron pong contact number ang Barm Ready or di kaya naman maaari pong tawagan ng pong mga grupo na nais po nilang makipagtulungan sa Barm Ready. Meron po ba, ma'am? Yes po. Para po sa mga, kung meron pong i-report na mga incidents or emergencies na kailangan ng agad-agad na tulong, especially po dun sa mabilis nating maabot. Ang number po namin, ang hotline numbers po ay 0966 301 8777 at 0939-339-5221 po. So, pwede po silang mag-report or tumawag kung merong mga emergencies at kailangan ng agarang tulong po. Sa panahon ngayon, ma'am, na binabantayan pa rin yung pag-exit ni Bagyong Inday, ano po yung payo ngayon ng Barm Ready sa lahat, sa mga pamilya, kung sakasakali mang nakikinig sila sa mga sandaling ito, and then sa mga motorista din po natin, ma'am, alam natin may mga kalsada pa rin ng apektado ng bagyo na ito, ma'am. May payo po ba ang ating Barm Ready? Yes po. Sa ating pong mga kababayan, bago po tayo magbiyahe, check po natin palagi yung mga advisories. Sa page naman po namin sa Bangsamoro Ready, nagpo-post kami ng mga advisories, especially po sa mga road closures, yung mga impassable po na roads, para po hindi tayo ma-stranded sa daan. At patuloy pa rin po tayong mag-monitor ng ating weather condition. Same din po, nagpo-post din po kami sa aming page ng weather updates, kung ano po yung weather updates sa araw na ito para po maiplano po natin ng maayos yung mga lakad natin at makapaghanda din po tayo kung sakali na kasama po yung ating mga lugar sa katamaan ng heavy rainfall, mga ganun po. Ayun.
Ma'am Jihada Karon May Salat, maraming salamat po sa oras, impormasyon na inyo pong ibinahagi sa ating po mga taga-pakinig, taga-panood. Kudos po sa lahat po ng mga taga-Barm Ready sa inyo pong pagsusumikap na matulungan ng ating po mga kababayan na humingi ng saklolo. At ingat din po kayo palagi, ma'am. Lahat po kayo. And syempre, maraming thank you din po kay Sir Bombit Abutasil sa oras na kayo po yung niya sa amin na makapanayam ngayong umaga, ma'am. Magandang morning po, ma'am. Maraming salamat po. Thank you po and good morning po sa ating lahat. Ingat po tayo palagi. Thank you. Lahat ng tanong, straight to the point. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasama si Ma'am Jihada Karon May Salat, ang Chief Emergency Operations Division ng Barm Ready sa supervision ni Sir Bombit Abutasil, kasamang Sir Mike. Malungkot na balita dahil 11 na yung nasawi dito sa pananalasan ng bagyong si Inday Datweb sa karamihan natabunan ng lupa dyan sa Calanogas. Sa Lanao del Sur. And then sa Del Norte naman at Del Sur, Maguindanao del Norte at Del Sur, yun yung mga nasugatan kasamang Sir Mike. Correct. At ang pinakamalubang naapektuhan, marami pong mga naapektuhan ng baha itong Del Sur, Maguindanao del Sur. 45,000 sa 66,000 Datweb. Ibig sabihin, sobrang kalahati na sa kanila. Sa tala ng Barm Ready nga kasamang Sir Mike, yung mga municipality dito na binabanggit, tingnan muna natin yung copy natin para hindi tayo magkamali. Siguro, 50 siguro yan. Sa Maguindanao del Sur kasamang Sir Mike, unang report nila, 13 na mga bayan. Ang Ampatuan, Dato Abdullah Sangki, Dato Anggal, Dato Saudi Ampatuan, Dato Offer, Gindulungan, Mama Sapano, sa Pandag, sa Radyaboyan, Sultan sa Barungi, Sharif Agwak, Sharif Seduna at Talayan. Habang sa Maguindanao del Norte naman, bayan ng Parang, Barira, Dato Bla, Sinsuat, Matanog, Northern Kabuntalan, Dato Udin. Sa Tawi-Tawi, Ambunggao. Yan yung assessment nila kahapon na kasamang Sir Mike. Marami-rami itong mga naapektuhan na. Sana ngayong araw, wala nang pag-ulan Datwebs dahil hanggang kagabi may mga pag-ulan na tayo nararanasan sa ating syudad. Kaya nga, pabugso-bugso, biglang ulan, biglang mahina, biglang malakas. Tulad nung pamamahagi natin, nung yung suki check natin sa Milo kasamang Sir Mike. Kahapon ng tanghali, talagang buhos na buhos yung ulan eh. At kahit na rain or shine, tuloy pa rin yung ating suki check. Sige. Mga kasama ha, mamaya ho, antabayan na kami. Hintayin kami dyan sa may Rosary Heights number 8 sa may Bliss. Dahil arangkada na ho yung pong Milo Challenge natin na kung saan ang mga participants natin dyan, mga mamis, nanay at anak, pwede rin siguro yung daddy kung wala na talaga si mami. Dahil meron din po mga single dad na sangkaterba din ho yung dami ng kanyang anak. Aba, kung may single mom, may single dad din pala Datwebs. Ay, oo, siyempre. Aba, yung ruleta, nandiyan pa rin ba mamaya? Hindi ko alam kung dala pa rin natin yung ruleta, may wagang ruleta. Si Bokya at saka si Milo. Dalawa sila. Sige. Oras na natin mga kasama sa Buong Kapuluan, 6:31 ng umaga. Standby po muna sa ating pagbabalik. Ilang pang mga usapin. Yung pong nangyaring insidente ng pamamaril dyan naman sa Rosary 11. Malungkot. Dahil despite na may mga pag-ulan, bagyo, may insidente ng shooting. Kaya nga. Oras sa mga kasama, 6:32. Tatak RMN. Idol, meron ka bang may Milo story? Kwento ng batang Milo champion ba yan? Ibahagi na yan dahil baka ikaw manalo ng exciting prizes. Mga idol sa Cotabato, isang masayang Sabado ang naghihintay sa inyo ngayong July 11 para sa Milo Champion Energy Race. Kita-kits tayo sa covered court ng Bliss Project, Barangay Rosalets No. 8, Cotabato City para sa ating main highlight, ang tapatan ng walong mom at kid pairs na magpapakitang gila sa ating race. Pumunta at suportahan ang inyong paboritong magnanay at maging parte ng aksyon. Hindi lang yan, dahil may exciting games at papremyo rin para sa lahat ng panunood. Kaya ihanda inyong energy, ibahagi ang inyong may Milo story at sumugod sa covered court ng Bliss Project, Barangay Rosalets No. 8, Cotabato 3. Ang Milo Champion Energy Race ay hatid sa inyo ng DXMY 90.9 FM Cotabato at ng Milo. Mag-Milo everyday!
Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang rido ay alitan ng angkan na nagdudulot ng karahasan at paulit-ulit na paghihiganti na sumisira sa pamumuhay at kinabukasan ng Bangsamoro. Sa bawat sigalot, mga inosenteng kababaihan at kabataan ang kadalasang nadadamay. Ngunit may daan tungo sa paghilom at pagkakasundo. Hindi kailangan ipamana ang galit sa susunod na henerasyon. Piliin ang pag-uusap kaysa karahasan at pagkakasundo kaysa paghihiganti. Katuwang ninyo ang Ministry of Public Order and Safety BARM. Sama-sama nating wakasan ang rido sapagkat ang kapayapaan ay kolektibong pananagutan. Sa pagkakaisa, makakamit natin ang isang ligtas at mapayapang Bangsamoro. Happy Fiesta! Kaso, fiesta po ng akong body pain. Na ay extra nga panlaban ana ang nailhan nimong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Happy Fiesta! Kaso, fiesta po ng akong body pain. Na ay extra nga panlaban ana ang nailhan nimong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan. Kapag nagsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. PFP. For Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Oras mga kasama sa buong kapuluan, tatak alas 6:36 ng magandang umaga. Tatak RMN. Tuloy tayo mga kasama sa ating balitan ngayong umaga ho ng Saturday, July 11, 2026. Live pa rin ang ating programa sa ating Facebook page, DXMY 90.9 Cotabato. Paki-like and share and follow po mga kasama habang ang ating text hotline open pa rin ho para sa inyo po mga concern. 0950-032-7332. Ulitin po natin yung pong ating Milo Challenge. Abangan ho mamaya dyan ho sa may Bliss, sa may Barangay Rosario 11 dahil 8 o'clock sir, no? RH8. RH8 and then alas 8 rin yung programa. Kaya sa mga nanay ho dyan, abangan ho kami dahil kompleto rin pong darating dyan ang team ng DXMY. Kasama itong mga bagito na nandito rin sa station. Correct. May mga magaganda, may pogi at may pogi, gwapa. may gwapa, basta lahat. No. May tisoy. Oh. At isay. And then ang yung mga mga prizes din po na ipamimigay ni Milo mamaya. May bola. May bola, sir? Oo, pero wala pang hangin. Ay, ganun. Kasi nakita ko yung bola ng Milo eh. kung hindi ako nagkakamali, sir, itong si Milo na ito, maalala natin yung napiling nga sa PBA, ano yun? Sa UAAP? UAP, Si Rene. Ito rin yung pinapromote niya. May Si kilala Milo. nga ako noon na kuwan eh. Sabi na pwede namang i-shot muna ng simple lang. Pero yung kaibigan ko, nag-Milo-Milo pa. Alam mo yung Milo-Milo, yung pinapadaan sa ilalim ng kwan? Ganun na. Milo-Milo pa eh. Ganun? Milo-Milo. Sinabihan siya ng coach, wag ka na mag-Milo-Milo, itira mo na. Tira na. Pati naman dito sa ating station, sir, meron din tayong kasama dito na pamilo-milo rin. Si kasamang Jul, pamilo-milo lang din. Yun na nga eh. Kasama rin si Radyo Man Maestro, yung pag ano, yung pa-hook shot. Hook shot, yung patagilid.
Parang Abdul Jabbar yun. Oo, parang Abdul Jabbar. Talagang magaling. Hindi ko lang nakita Pero si Manager pag Erwin. Milo kasi yung between the legs na dribble na pag ganyan-ganyan eh. Si Sir Erwin, sir, hindi ko nakita eh. Paano mag-dribble din eh. Kuhan yan siya, 3 points. Kayo, sir? 3 2 points din. Hindi, ako, ang laro ko, sentro. Sentro. Sa ilalim ako. Kasi taga-box out, taga-tulak pa. Taga-tulak. Pamag-rebound, tulakin ay walang matangkad. Taga-box out. Sige, mga kasama, mga ano kami mamaya dyan sa may Rosarage 8 sa may Bliss. Yung pong ating Milo Challenge show para sa ating tulad nga nung nabanggit natin mga kasama sa ibang usapin, yung nangyari pong pamamaril dyan sa may Barangay Rosarage 11. Magkiki-update tayo mga kasama dahil nasa linya na ng ating komunikasyon ang spokesperson ng Cotabato City Police Office, si Ma'am Police Lieutenant Rosel Evangelista. Magandang morning po muli, Ma'am. Sa DXMI po kasama si Sir Michael Suwan at Eb Sabang po, Ma'am. Good morning po. Good morning po, Sir Eb, kay Sir Mike. Magandang umaga po at lalo-lalo po sa lahat ng nakikinig. Opo, hindi natin sukat akalain na ma'am na may sa ganitong panahon na ito, may sakunang bagyong Inday, may nangyari pa rin ng pamamaril, particular sa atin sa Cotabato City. Any information po ma'am na ini pong natanggap ma'am? Yes Sir Epps, yes po, madaling araw po, no, may incident po tayong nangyari na shooting incident. Mga madaling araw po, mga bandang 3:30 po ng umaga. Nakatanggap po ng tawag yung ating police station 2 na allegedly mayroon tayong shooting incident sa nangyari po sa San Pablo, Barangay Rosario Heights 11, Cotabato City. So immediately pumunta po Sir Epps, Sir Mike, yung ating police station 2 personnel sa pamumuno po ni Police Major Tugaya Alfonso sa area at napag-alaman natin na during the investigation na mayroon tayong allegedly na na-involved na 3 victims. Wherein sa 3 victims na ito, 2 po yung namatay at 3 po yung na-involved. 2 yung nasugatan at 1 po yung hindi po nasugatan. Ano? So, during the initial investigation, napag-alaman natin na habang yung 2 lalaki na victims sakay sa kanilang motorcycle na NMAX, at may 2 babae rin po, yung 2 sugatan babae, sakay rin po ng another na motorcycle na Honda Click na minamaneho, sakay sila 3, may isang babae, yung isang babae ay driver. Habang binabaybay nila yung kabaan ng San Pablo, bigla na lang pong may nagpapaputok papunta sa kanila at yun nga po, no, tinamaan yung 2 nating biktima na were declared as dead on arrival ng ating attending physician. So napag-alaman natin, Sir Ebs, Sir Mike, yung mga biktima na nagngangalang si Mr. Ibrahim Mia, nasa more or less 40 years old po ito, residente po ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, and si Mr. Aldren Caricio Queda, mga more or less 40 rin po ito, residente po ng Esteros, Mother Tamuntaka, Cotabato City. So yung 2 babae pong natamaan ay nagngangalan pong Juhaira and Lisette po, no. So during the conduct of investigation din natin, napag-alaman na ang ginamit po sa mga biktima ay believed to be M16 rifle at 9mm caliber as based on sa na-recovered po doon sa mga empty shells sa crime scene po, no. So yung mga victim po, kinuha na po ng family yung 2, no? And yung mga ibang victim po ay nagpapagaling pa as of this point. Opo. Ma'am, ito pong mga biktima na ito, yung 2 lalaki na kinilalang si Ibrahim at Queda at yung mga babae rin po, magkakaano-ano po ba sila, ma'am? Magkakakilala rin mo sila, ma'am? Sir Eb, ayon sa initial na investigation pa lang, magkakakilala lang po ito sila, no? Magkakasama sila galing sa Lamay. Allegedly, for information, nagkilala lang rin sila doon sa Lamay lang rin po. Yun pa lang po yung ating initial na napag-alaman. Opo. Ulitin ko ma'am, 2 dito lalaki, 1 yung babae rin no dito na nasugatan, ma'am.
Dalawang lalaki po yung namatay, dalawang babae po yung sugatan. Opo. So, itong dalawang babae na ito, ma'am, ano ito sila, ma'am? Ibang motor din yung sinakyan nila, and then yung dalawang lalaki din po na nasawi, ibang motor din, no? Yung kanilang yes sinakyan, po. ma'am. Opo, yes po, Sir Ebs, ganun po. Magkaiba yung motor nila. Opo. Sa crime scene po, ma'am, kung saan napasugod ang Asoko team para mag-imbestiga, ilang basyo ba ng bala ng baril yung pong na-recover dito, ma'am? Sir Ebs, as of this point, hindi pa ako makapagbibigay dahil wala pang naibigay ang SOCO sa atin ng final report nila. So, as of nasa pa po tayo, hinihintay pa po natin yung kanilang final report po. Yun lang po, sa initial lang po na napag-alaman, based on sa nakita sa crime scene, believed to be M16 at saka 9mm po yung mga caliber na ginamit. Pero yung dami, ma'am, hindi po nabanggit, ma'am, kung ilan po yung basyo na recover, ma'am. Opo, hindi pa na isabi sa ating initial na report, but eventually, manalaman din po natin sa final report po na maibigay ng police station 2. Yung lugar, ma'am, kung saan binaril po itong mga biktima na ito, ma'am, wala ko talagang kataw-tao that time, ma'am. Wala bang CCTV? Yes, Sir Mike and Sir Ebs, yun pa yung tinitingnan natin dahil madaling araw nga po nangyari, no? And tama po kayo, Sir Mike, titingnan din natin yung CCTV. May nakausap na tayo, but mamaya pa po na per information ng ating kapulisan, yung may-ari ng sa CCTV po, mamaya pa po mabubuksan. Ganun po. So babalikan po nila ngayon for more on thorough investigation as well as tracking po, no? Yung mga intel officer po natin nagkakandak na rin po ng intelligence gathering para po sa makarecover po tayo ng mga footages. Initially, Ma'am Rochelle, ano pong nakikita niyo motibo dito sa insidente ito? Na kung saan, ano ba ito? Para bang nagkataon lang na nagkaroon na barilan o initially baka may hidwaan o may rido dito sa insidente? Sa initial na investigation natin, Sir Mike, ang pagkaalam ay binantayan ito. Ano yung hinintay yung pagdating. But as of the motive, hindi pa natin malalaman. So, eventually after this, for the investigation na ikakandak ng Kapatu and by interview din sa mga direct family ng mga biktima, lalo na sa namatayan, malalaman po natin eventually, Sir Mike, for update po. Opo. Sa ngayon, ma'am, kanyo nga, ma'am, babalik pa yung mga investigador para sa pag-follow up ng investigation. Yung lugar, ma'am, passable na rin po, ma'am, nadadaanan na rin po since na kaninang madaling araw naman din ito nangyari, ma'am. Yes po, opo. But pasabag mga 3:30 po kasi pinuntahan doon. And yun na lang po ang hinihintay namin din yung final report ng SOCO natin para mapag-alaman po natin kung ilan. And as well as yung mga investigator po, actually nakausap na yung may mga possible CCTV pero yung hinihintay lang po yung pagbubukas sa lugar na yun. Kakalungkot naman, no? Mga nasa legal age yung mga binabanggit na biktima ng pamamaril, then may sugatan pa mga babae. So, ano po yung directive po ngayon, ma'am, ng Cotabato City Police Office para nga maging mabilisan itong nasabing pagre-resolba ng kaso at matukoy kung sino yung mga suspetsado dito sa krimen na ito? Yes, Sir Ebs, no. So, yung in behalf of our City Director, Police Colonel Jiben Bungkayo, may directive naman talaga si Sir Jiben in case mga ganitong cases, kailangan talaga agad-agarang masolusyonan at malaman yung full detail regarding sa mga incidents ng shooting incidents as well as itong pangyayaring bago lang, no. So, yung sa amin lang ay while conducting the process of investigation, nagre-request kami yung participation din ng ating komunidad dahil malaking bagay po yung maitutulong, lalong-lalo na po sa pag-conduct ng investigation sa mga witnesses and as well as mga CCTV footages po natin dahil yun po yung makapagbigay ng linaw at makapagbigay rin po ng daan para sa mga investigating team natin na may maksusundang track, no, sa investigation. Aside sa effort po ng ating kapulisan, kailangan din po yung tulong namin ng kapulisan to resolve also itong ating mga shooting incident as well as kami po rin ay humihingi ng
tulong din sa mga kapamilya ng biktima. Kami po'y nakikiramay sa mga nagdalamahati dahil lang sa pangyayari ito, and we assure also na gagawain din ng CCPO yung magagawa upang ma-resolve po itong mga incidents na ito, lalong-lalo na itong recent natin na shooting incident, para mabigyan po ng hustisya yung ating biktima, Sir Ebs. Ayun. Ma'am Evangelista, maraming salamat po. Yun lamang po so far, yung pong aming follow-up dito po sa insidente ng pamamaril na naganap dyan sa May Rosares 11. Maraming salamat po, ma'am. Good morning po. Maraming salamat, Sir Mike and Sir Ebs. Magandang umaga po sa lahat. Lahat ng tanong, straight to the point. Lahat ng tanong, straight to the point. Lahat ng tanong, straight to the point. Si Ma'am Police Lieutenant Rosel Evangelista, mga kasama ng PIO ng Cotabato City Police Office. Kaugnay nga dito sa nangyaring pamamaril na naganap dyan sa May Rosares 11, particular sa May San Pablo. Ulitin nun natin mga kasama, yung pong mga biktima o dito, kinilalang sina Ibrahim, o sa kanya pong mas kilalang pangalan na si Braxton Ibrahim, taga Barangay Nara, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, at si Ali Hambra Queda. Samantalang yung mga babae naman o dito na nasugatan, kinilala lamang na si Jean at yung isa, hindi ko lang na sundan agad. But inalasan lang naman po ni Ma'am Evangelista. So, based on report naman ng mga kasama mula sa Barangay Local Government Unit ng Rosares 11, since hindi yun nabanggit ni Ma'am Evangelista, yung pong dami ng mga basyo, sa naiulat to ng BLGU Rosares 11 ng kanila pong Peace and Order Committee, nasa 67. Yung dami ng balang na-recover o ng basyong na-recover ho sa crime scene, mga kasama. At meron pang 8 bala na hindi ho pumutok. Ba to? Parang antindi ng galit nung bumaril ho sa mga nasabing biktima dahil umabot to ng 67. Kung matatandaan nga ninyo mga kasama, nung insidente rin ng pamamaril dito sa Cotabato City na naganap dyan sa may town area, may higit 70 yun. Yung pong na-recover ng mga otoridad. Itong sa Rosares 11 naman kagabi, umabot to mga kasama ng 67. Believed to be 5.56 Armalite rifle, mga kasama, at 9mm pistol yung pong ginamit ng mga suspetsado sa pamamaril. At dagdag mo mga kasama sa ulat ng CCPO, inabangan na itong mga biktima na ito. Kakalungkot itong insidente na ito. Oras natin mga kasama, 9 na minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Magandang morning sa mga nakikinig nanonood sa ating programa this morning. Nakaantabay pa rin sa DXMY 90.9 Cotabato. Tanggap tayo ng reports mga kasama mula sa ating mga Radyo Man reporters. Tanggap tayo ng reports mga kasama mula sa ating mga Radyo Man reporters. Nakuha natin ang linya ni Radyo Man Jules Di Mapalaw. Binabangit dito mga kasama. Follow up doon sa nangyaring insidente, itong Bagyong Typhoon. Bagyong Inday. Na insidente ng pagkasawi nung pong mga individual sa may LDS. 11 na mga kasamang naitalang nasawi. Sa detalye ng balita, Radyo Man Jules Di Mapalaw. DXMY RMN Report. Kasamang Radyoman Ebs, kinumpirma nga ng mga otoridad na 11 na ang bilang na manasawi sa nangyaring landslide alas 12:30 ng madaling araw kahapon dahil sa Bagyong Inday dyan po sa bahagi ng Barangay Ngingir ng Calanogas, Lanao del Sur. Inihayag po sa DXMY ni Engineer Palawan na siyang Onimahid Palawan na siyang MPW Deputy Minister na mismong namatan nito ang karagdagang 5 patay na biktimang nahukay sa lugar na habang isa naman ang natagpuan sa bahagi ng Ilog Daylan upang umakyat sa 11 ang mga nasawi sa naturang sakuna. Anya pa kasamang Radyoman Elves at Radyoman Sir Mike sa kabilang umano ng pagsisikap
ng mga kinaukulan na mahanap ang mga nalalabi pang 4 na missing ay pahirapan pa rin umano ito dahil sa makapal na lupang gumuho sa naturang lugar. Alinsunod naman sa direktiba ng Bangsamoro Government ay agad na nagsagawa ng assessment at operation ang mga kinaukulan upang mabigyan ng tulong ang mga naapektuhang mga pamilya. 2 bahay naman ang lubhang sinira ng naturang landslide malapit lamang sa tabi ng National Highway sa bayan ng Calanogas, LDS sa naturang lalawigan ang lugar kung saan naganap ang insidente. Dagdag pa ni Engineer Palawan na nagpapatuloy ang paghuhukay hanggang sa kasalukuyan upang hanapin ang 4 pang nawawalang biktima at dahil sa naturang landslide. Doon po sa Lanugas po ay nagka-landslide doon gabi. Mga morning time, mga 2:00. 2 bahay mismo ang natabunan ng lupa. Nasa National Road po ito. Gabing yun, habang masarap ang tulog nila, nagka-landslide po. Hindi na nila na malayan na narakuan na yung mga bahay nila. Natabunan ng lupa. 2, pero namatay kasi is bangkay na nakuan ko mismo na witness is 5. Tapos meron yung isang bahay doon is merong 6. Meron pang missing 4. Ang LGU mismo ang naghuhukay. Ang LGU ng Calanogas po. Ina-rescue nila yung missing na 4. Namatay din yung 6. Bali yung sa video, yung pagkuhan ko sa kanila, bisita is yung 5. Yung nanay, tatay, tapos meron siyang kuhan na maliliit pa na mga bata. 3. Tapos yun naman sa isang side kasi malaki kasi yung volume ng lupa, ng landslide. So hindi basta-basta doon sa bilang area. So doon, meron pong Yan ang report kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Judy Mapalaw, Tatak Karaman. Maraming salamat, Radyoman Judy Mapalaw, sa balitang yan. Radyo mo nationwide. Limang minuto mga kasama bago mag-alas 6. Alas 6? Alas 7 ng umaga. Imbes na paabante pa atras eh. Si Janet Mintan Vasquez, good morning po ng KM23 Barangay Kibukay. Andyan din si Sally Abdul Karim, good morning. Si Beta Suwaga Bla, maulang maaga DXMY. Si Waida Akan Mamalapad, good morning Sir Mike. And that webs malulam. Akala ko may maalala ko sa malalim eh. Oh. Watching from SGA Barm, Kadayangan. Sahara Ganoy Uto, good morning, straight to the point. Watching from Salama, Banisilan, Cotabato. Si Sembay Adam, good morning din ng Almonte Extension, Cotabato City, Hadjanor Sanday. Salam Sir Eps and Sir Mike, good morning. Ipinananawagan ko lang po, baka po may nakakita or nakakupkop sa pusa namin na Persian cat, mixed black and brown color. Pakibalik lang po dito sa may Shaka Estaros or tawagan ang aming number 0955-1356118. So ayun, ibalik lang po ninyo if ever man nandyan po yung pusa. Si Persian cat. Kapon, marami tayong Persian cat na nakita sa ating pag-iikot sa mga bahay-bahay that webs. Sa Diyan sa pilot challenge natin. Sa Family Abo, yun dyan sa Rosary 8. Oh. Ang dami mga Persian. Dami mga Persian cat na sa bintana. Ba't ang mga pusa mahilig sa bintana magtambay? Nagtaka nga sila kasamang Sir Mike. Sa Poblacion Mother, meron din pusa doon nakita ko. Nung roleta na, napatingin yung mga pusa. Oh. Siguro sa atin pa kasama Sir Mike, ano ba itong nangyari sa mga taong to? Ba't sila nagsisigawan? Milo ang kanilang sinisigaw na webs. May report sa Radyoman Maestro. Ating dakuan na webs sa kanyang report sa Radyoman Maestro Rahiban sa DXMY RMN Report.
Personal na binisita ni BAM Interim Chief Minister Abdurrauf Sami Gambar magakuha ang bayan ng Parang sa Maguindanao del Sur kahapon na upang alamin ang kalagayan ng mga residenteng naapektuhan ng bagyong Inday at pangunahan ng pamahagi ng paunang ayuda. Naghatid ang BAM government ng 2,000 sakong bigas at mga grocery packs para sa 2,524 apektadong pamilya, kabilang na ang 1,454 na pamilyang pansamantalang nanuluyan sa 5 evacuation center. Ayon kay ICM Makakuha, patuloy na tinututukan ng BAM government ang mga lugar na sinalanta ng bagyo sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at iba pang bahagi ng rehiyon na tinatasan din niya ang lokal na pamahalaan ng magsagawa ng agarang assessment sa mga nasirang kabahayan upang mabigyan ng kinakailangang tulong. In parang related to the weather inclement that we are now experiencing in Maguindanao del Norte and even the whole WARP. We need to supervise the activities and we need to supervise the response of every individual, particularly the local government units, how they will implement the response activities when it comes to situation like this. It's very encouraging that our Mayor Kahar Ibay and some of our MPs, the Mayor, the Vice Mayor also, the MP Kitam Kadatuan, also MP Ibay, they are with us to help us assist the situation. So looking at the other municipalities which is also affected by this weather inclement that we are now Ang tinig ni Interim Chief Minister Makakuha, kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahid, Ban sa Tatak, Armen. Maraming salamat, Radyoman Maestro. Radyo mo nationwide. Yun nga, nakakalungkot din kasamang Sir Mike. Kahapon nakita natin yung ilang mga dumadaang mga pictures sa social media. Oo. Sabi nila, ang Chief Minister ng BARM nagbalik Christian na daw kasi nandun sa chapel. Hindi naman din siguro kasi pagtulong yung ginawa nila kahapon. Namagi ng relief assistance kahapon. Oo, namagi ng relief assistance. Pagka ikaw yung nasa isang trabaho, pagka ganun yung trabaho mo, mamamahagi ka ng relief assistance, kung ang mapapasukan mo simbahan, lalo na kung nandun din yung mga pamilyang nagbakwit, wala kang magagawa. Talagang papasukin mo yun para maiatid mo yung tulong. Correct, oo. Talaga naman. Dahil bibisitahin mo yung kanilang kondisyon eh. Siguro, kumbaga, isang tabi. Kung may mga politika pa man din kayong mga naiisip. Kaya naman nababalot dyan sa inyo pa mga puso. Correct, Magkaiba yung politika sa pagtulong sa mga kababayan natin na kinakailangan ng martiran ng mga tulong o mga kasama sa panahon ngayong may sakuna. Correct. Lalo na ngayon, napakarami po mga apektado. 66,000 yung mga apektadong pamilya. Ayun. Anyway, ingat po sa mga receiver natin, ang pamunuan ng Bangsamoro at iba pang mga tumutulong sa mga kababayan natin ng PNP Militar. Ingat-ingat. You're fire. Oh, BFT. Itong mga taga-BFP, akala ko na ito pamatay sunog lamang. Iba na pala ang pinagkabalan ngayon sa search and rescue. Sila pala yung inaasahan din. Ay, ganoon. Oo, hindi lang sa pamatay sunog kasi sa isang taon siguro ilan yung sunog na naitatala. Mas marami silang trabaho sa search and rescue, sa pagtugon sa mga kalamidad. Morning pa rin sa ating mga viewers. Si Samsudin Mama Saunda, good morning. Si Kagawad Faisal Limba, pa-shoutout sa mga referee ng Basketball Association of the Philippines Cotabato City Chapter at mga players ng Baklas. Maraming salamat po. Si Faisal Limba, sir, sabi na dito, ako referee ninyo. Aba, pwede. Magmaylo-maylo tayo, Kagawad. si Akya, sir, good morning idol, shoutout from the US. Maganda na pag-shoutout na po yung mga magulang ko na sina Sauda Ahmad at Abubakar Giamar, syukran. Si Sumulod Umanya Sinsin, good morning daw, sabi niya. Shoutout sa mga katrabaho niyang Yaping Chong Girls, Cynthia Sumunod, Risa, Dalin, Marilyn, Vivian, Irene, Jubilin, si Mayan, Roseanne, Joy, Linlin, Love, Georgina, Jorlene, Jeril Jean, Lupercita, si Prexy, si Presi, Alexis, Lovely, Gemma, Rosana, Hermina, Angelina, Wena, Gemma, at si Madam Rubilin Yap. Good morning. Magandang umaga rin kay Tristan Yata Gulay, si Randy Santisas at si Johor Ali Suna ng Tamontaka 3, Cotabato City. Magandang umaga. Ito muna, pahuli na Twebs. Dahil ngayong araw, ililibing na yung idol natin dito sa City PNP, si Police Retired
Major Samson Ubatay pumanaw at ngayong araw yung kanyang libing dito sa bahagi po ng Midsayap ang kanya pong libing. Alas 10 na umaga magkakaroon pa ng funeral mass sa San Isidro Chapel sa bahagi ng Muntay sa Libungan at alas 12 ay siya po ay ililibing sa Uling Hantungan. May kasamang 21 gun salute dyan sa bahagi po ng Midsayap. Si Colonel Ubatay halos sa buong career niya sa pagiging PNP ay dito sa Cotabato City .webs na serbisyuhan niya since 1984. 1984. Ano pa tayo? Estudyante pa. Hanggang 2010 yata eh. Kaya nga nagtataka ko kasamang Sir Mike, hindi na siya napapatext. Kasi every time na nagpo-programa tayo, di ba? Nagpapabati sa atin. Papadala siya ng mensahe na nagpapabati. Nakikinig, Minsan nagko-komento rin sa mga nangyari, mga pinag-uusapan natin sa ere, mga nangyari sa paligid. Nagko-komento rin. Oo. At alam mo ba na ninong ko ito .webs? Ganun ba? Ninong na ito sa kasal si retired Police Major Samson Ubatay. At least minsan din pong dumaan sa buhay natin ang Major Ubatay dito sa Cotabato City. Sikat ito dati. Ito yung maraming accomplishment ito na maraming nahuli sa illegal na droga, sa mga baril, lahat na mga illegal. Ito yung idol natin na dalawang dating nagserbisyo sa Cotabato City. Yung isa ay ngayon ay nasa Del Sur na. Si Colonel Erwin Tabora. Talagang mga action man. Hindi na tutulog sa trabaho. Talagang maraming mga accomplishment. Alas 7 na .webs. Dito tayo magpapaalam ngayong araw po ng Saturday, 11 sa buwan po ng July. Ating naging partner sa Radyoman Danilo Malaran at si Radyoman Eric Ricardo Madama Jr. Ito po yung Radyoman Michael Eswan. At Radyoman M. Sabang, Tatak Arimen. Radyo mo nationwide.